Samantala sa kaugnay na balita, alamin naman natin ang update sa press conference ni Zamboanga City Mayor Isabela Climaco ukol sa pag-atake doon. Nagulat si Jocelyn Alvarez ng PIA Zamboanga Peninsula. Jocelyn, magandang hapon sa iyo. Jocelyn? Magandang hapon, Jocelyn. Hello, ma'am. Ma'am, hello. Gusto niyo pong i-kausapin si Mayor? Jocelyn, magandang hapon sa iyo. Sige na, walis na. Jocelyn? Yes, Jocelyn. Okay, magandang hapon po dyan sa inyo muli. Katatapos lang ng another round of press conference ni Mayor Climaco. Sinabi niya po na ina-assure niya po ang publiko na the city government is mobilizing all resources po para matugunan po ang sitwasyon dito sa Zamboanga. Yung pag-infiltrate po ng alleged members sa mga 4 hanggang 5 coastal barangays dito po sa amin. Sinabi din po ni Mayor Climaco na they are in close coordination with the police and military authorities sa pag-resolve po nitong sitwasyon. Since the start of the crisis, noong 4:30 a.m. today, may naulat na po na 6 na katao ang namatay, isang police, isang Navy personnel at 4 po na civilian. At 24 po yung wounded in the course of the encounter between government troops and the rebels. Pero marami din yung casualties reported on the enemy side. Sa ngayon po, yung barangays affected po ay Santa Catalina, Santa Barbara, Talon-Talon at Mampang. Meron ho silang, ang MNLF meron ho silang hawak na 20 hostages dun sa barangay Santa Catalina at 200 hostages po sa barangay Kasanyangan sa Mampang Village po. 600 evacuees na po ngayon ang nalikom at dinala doon sa Grandstand. Yung 600 po ay galing po sa Arena Blanco at Rio Hondo. Samantala, meron din pong 847 evacuees na galing po ng Tetuan Central School at galing din po ng Talon-Talon National High School. Lahat po sila ay nasa Grandstand area po. Yung ating City Health po naman ay nakikipag-operasyon po sa private hospitals po natin para po mag-set up ng emergency hospital at the Grandstand area, kung saan lahat ng mga biktima po ay they will be directed in the hospital na isi-set up dun sa Grandstand area. Yung ambulances po natin from public and private hospitals will be stationed in the area din po also. Yung city government po natin ay nag-set up ng command center with City Administrator Antonio Orendain as ground supervisor po ng sub-center po natin. At yung ating pong kapulisan sa pamamahala ni OIC Director Colonel Chiquito Malayo and Task Force Zamboanga are designated ground commanders po. At meron po silang tinalagang hotline kung saan po ang mga publiko ay maaari pong tumawag in case meron po silang mga sightings o mga pangyayari na suspicious na pangyayari. Pwede po nilang i-report doon sa hotline po. Sa ngayon po, yun po ang ating update dito po sa Zamboanga City. Maraming salamat sa iyo, Jocelyn Alvarez.